Arriba. I'm Alvin together with my group mates, Patrick and Jao. We're from 3BS IT at Colegio de San Juan de Latan, Calamba, and we're going to present our project in Mobile Programming 1. We developed a mobile app in order to provide seamless access to Latan Calamba SIS portal, which is a web-based application. The mobile app offers features such as course schedules, grades, and academic evaluation. The student can conveniently check their grades and stay updated through a user-friendly interface. Behold the Latan Portal app. So here's the login page of the app, and as you can see, the student can enter their ID number for user and for the password. The student need to enter their ID number with their middle name, no spacing, in order to access their portal account. So for the ID number, we enter for test example 319000, and for the password, we enter 3190001. And as you can see, you can press the unhide button in order to view your password for checking. And if pressed again, it will hide your password. So now let's log in. So we have successfully logged in and now have access to the dashboard, where students can see the overview of their status. And here is the navigation panel, where the students can view their schedule, grades, and academic evaluation. Now let's see the schedule. And here it shows the overview of the student's schedule. And when the home button is pressed, it will redirect back to the dashboard. This time, let's see the grades. And as you can see here, we have the overview of the students' grades. And lastly, the academic evaluation. This section allows students to view their academic evaluation. And that is all. So now we can press the logout button and it will return us back to the login page. So, punta naman tayo sa source code. So ngayon, nakikita nyo ang functions ng bawat activity sa ating application. So unahin muna natin ang main activity, which ito yung login page. So ngayon meron tayong mga ginamit na libraries, kagaya na lang ng text watcher, and button, edit text, input type, and editable, and etc. So meron tayo dito ang 4 na declaration kung saan ang pangalan ay edit text para sa user, and then password para dito naman sa password, and placeholder text view 1 and 2, itong dalawang to ay para dito sa placeholder. Kagaya nito, nakikita nyo may ID number na nakasulat, pero pag ang user ay nag-type ng value, ito ay mawawala. Ganun din sa password. So, proceed tayo sa sunod na code. So, itong code na to ay para dun nga sa nabanggit ko na i-view nyo muna yung placeholder. So, ngayon pag nag-type na si user, mawawala na ito. Pares lang yan. Ito yung para sa user. Ito naman yung para sa password. So, sa code na ito naman ay para sa login button. So, nag-set tayo ng fix user and password sa ating login. So, meron tayong user na 319000 and sa password naman ay 319000 and 1. So, ngayon pag nag-true ang statement na ito, siya ay magme-make ng toast na lalabas na login successfully, and i-redirect tayo sa second activity. Kung sakali namang mag-false at mali yung na-enter mong value, so mag-make a toast siya ng incorrect credential and try again. And hindi tayo mag-proceed sa next activity. So sa last code naman, ito, kung saan para to dun sa show password, kung saan pag nag-type si user ng password, kunwari yan, so nakatago. Kung gusto mong i-check, ipipress mo lang tong unhide password. So ito yan, nakikita ni user yung password para sa pag-check. So yun lang. So ngayon proceed naman tayo sa main activity 2, which ito yung dashboard. Kung makikita nyo sa dashboard, meron tayong logout button and meron tayong navigation. Meron tayong 3 element doon, which yung schedule, grades, and academic evaluation. So tong 3 code na to ay para doon, which pag
pag si user ay pre-nest niya yung isang element, magre-redirect ka sa specific na activity gaya nitong schedule. So naka-redirect siya sa main activity 3, grades ay sa 4, at yung academic evaluation naman ay sa 5. So ngayon naman itong last code na to ay para naman to sa logout button. So may modification dito. Once na na-pre-nest to ni user, imbes na mag-redirect lang sa ibang page, ito ay i-reset niya yung buong history activity ng application. So babalik ito sa first page, which yung login page. So sa design naman tayo sa front end side. So ngayon, andito lang yung mga codes para sa mga per element, sa edit text, sa button, at mga image view. Para dito naman sa viewing ng grade at sa academic evaluation, para makapag-scroll tayo ng ating content, so gumamit tayo ng nested scroll view. Sa loob niya doon nakalagay yung ating content para ang user ay makapag-scroll. That's all for the functions of the Letan Portal app.